No, ang encouragement po ay makapangyarihan. Amen. Sa encouragement po, may namatay na pangarap biglang nabubuhay. Sa encouragement, may taong nadapa tapos tatayo ulit magpapatuloy. Tama ba? Sa encouragement, may nag-fail pero nung na-encourage siya, no, nagpatuloy siya at gumawa pa ng mas doble pa. Kasi ganun ang impact ng encouragement. Sabi mo nga, encouragement. Lakasan nyo po, encourage nyo ako. Amen, no? Ibang klase po ang impact na bunga ng encouragement. Sino dito bunga siya ng encouragement? Amen. Ang sarap po kaya kasi kapag encouragement yung buhay mo, blessing yan eh. Tama ba? Ang sarap po kaya pag ang buhay mo ay blessing sa iba. Pagkasama ka ba ng tao, blessing ka? O curse ka? Pag magkatabi kayo, parang lahat na ng tao, ang pera, ang kinain nyo, 20 pesos lang, pero ang siniraan yung buhay ng tao, 20 din. No? Blessing ka ba sa iba? Alam niyo po, sa Bible, behind po sa 12 disciples na may matinding ginagawa, especially in starting a church, ay may isang tao, actually madami naman sila, pero in-highlight itong tao na to as encouragement po sa kanila habang nag-serve. Okay, at ang pangalan niya po ay Joseph. Sabi mo nga, Joseph. Madami pong Joseph sa Bible. Pero itong tao na to, hindi niya po ginamit yung pangalan, hindi po ginamit ng Bible yung pangalan na Joseph mula umpisa hanggang dulo ng ministry niya. Ang ginamit niya pong pangalan ay yung nickname na binigay sa kanya ng 12 disciples. No? At alam niyo po yung nickname, tanongin niyo ako ano? Pa-flash po ng screen. Barnabas. Sabi mo nga, Barnabas. Kung bakit po binigyan ng nickname ng mga disciples si Joseph ng Barnabas dahil ang ibig sabihin ng Barnabas is son of encouragement. Alam niyo po kung bakit siya binigyan ng, kasi kapag binibigyan ka ng nickname, nakikita sa buhay mo tama? For example, ako, ang nickname na binibigay sa akin lagi, ganda. Kasi kita Diba? Sa mga nasa live po natin, share nyo po yung live para marami makaalam ng nickname ko. Hindi. Comment po kayo dyan. Kung new friend po kayo, comment kayo ng NF. Amen. Pag nakikita sa buhay mo, ibibigay na nickname sa'yo. Diba? Kaya lang yung mga magulang natin, ang nickname talaga, Judas No? Yun na nakikita sa atin. Pero tama ba? Kung bakit po siya binigyan ng nickname na son of encouragement is because yung buhay po ni Barabas. Kung hindi ka si Barnabas, si Barabas ka. Yung buhay niya po ay encouragement, especially dun sa 12 apostles nung nagsisimula sila sa pinapagawa ni Lord sa ministeryo nila. Acts 4:36-37. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement. Imagine, sa likod po ng 12 apostles na may matinding proyekto, mission, ay merong encouragement. Merong encourager. No? Sabi ng verses, a Levite from Cyprus, possible po, hindi po sinabi ng Bible kung paano po siya nakakilala kay Jesus. Pero possible po na siya ay bunga ng nangyari sa Pentecost. Kung maaalala po natin, from different places, during Pentecost, pumunta po yung iba't ibang tao. Okay? And that moment, nagbumaba ang Holy Spirit, nag-speak sila in tongues, Peter stood up, preached the gospel boldly, and 3,000 were saved. At marami pong tao ang na-save nung oras na yon. And probably isa po doon si Barnabas. Possible po na isa po siya sa mga tumanggap that time. No? But today, I want to tell you na yung encouragement ng buhay ni Barnabas ay hindi po merely words of encouragement lang. Kanina in-encourage po kayo, ganda mo, okay yan. Pero yung encouragement po na panakita ng buhay ni Barnabas ay in action. Sabi mo nga, action. Hindi po ito kind of encouragement na kaya mo yan. No? But a kind of encouragement na kaya mo yan, tutulungan kita. Kasi ang dami nag-encourage, puro salita lang, di mo na maramdaman. No, it is a kind of encouragement na ipapanalangin kita, tapos sasamahan kita. Hindi lang basta words, but through action. Why? Because the very reason bakit binigyan ng 12 apostles ng nickname si Joseph ng Barnabas is because of his heart to serve. Sabi mo nga, serve. Ibang klase po ang puso niya maglingkod. Kung bakit siya encouragement sa buhay ng mga disciples, sa buhay ng mga followers those times, is because of his heart to serve. Tingnan mo nga yung katabi mo.
Pwede mo bang bigyan ng nickname niya na Barnabas? No, sabihin mo sa katabi mo, ikaw si Barnabas. No, sa kabila, sabihin mo, ikaw naman si Barabas. Kawawa naman yung katabi. Amen. Okay na. Okay. Okay. Kung bakit siya tinawag na son of encouragement, it is because of his heart to serve people para i-advance ang kingdom ni Lord. But mind you, no, yung service po na pinapakita niya ay selfless service. Ibig sabihin, hindi po nag-aantay ng kapalit. Ibig sabihin, hindi nag-aabang ng balik. Amen? Because what? He knows that it is his duty to love God and His people. At ang tawag po sa ganitong klase ng service ay bond servant. Sabi mo nga, bond servant. Pag sinabi pong bond servant, it is a kind of service na para kang pag-aari ng ibang tao at wala ka nang say sa sarili mo. Maglilingkod ka kasi it is your duty and wala kang say sa sarili mo. Kaya ba natin yung ganong klase ng servant? No? Yung parang wala kang desisyon sa sarili mo. Kasi alam mo, pag-aari ka ng iba. Ganitong klase po ng servant si Barnabas. Kaya ang title ng pag-uusapan natin ngayong hapon na ito is Barnabas, the Bond Servant. Pero bago yan, mananalangin tayo. I want you to close your eyes. We will pray. Father, we thank you and we honor you. We glorify your name. Napakabuti mo. Lord, tinataas ka namin. Dakila ka, Lord God. Alam mo ang lahat na laman ng puso namin. And today, I pray, Lord God, that you fill this place with encouragement. You fill this place, Lord, na gigisingin mo ang puso namin, na wala kami ibang gustong gawin sa buhay namin, kundi maglingkod, oh God. Salamat, Panginoon, because you will rise Barnabas in this place of our generation. At Holy Spirit, ikaw po ang gagalaw sa buhay namin, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, we allow you to move. At ikaw po ang magbago at mag-penetrate sa puso ng lahat ng taong nandito. Salamat, Panginoon, kasi may gagawin ka. Ikaw na po ang bahala. We love you, we thank you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Again, sabi ko po, yung kind of encouragement na ipinakita ng buhay ni Barnabas ay hindi mere words lang, but in action. Now, tingnan natin, paano naging encouragement si Barnabas in action as a bond servant of Christ. Number 1, through sacrificial giving. Sabihin mo nga, giving. Yan, pag giving na, humihina na yan eh. Sabihin mo nga, giving. Kung maaalala po natin, nung Pentecost, yung Pentecost po, yung bumaba po si Holy Spirit, sobrang dami pong tao nun from different places. Nung nag-preach si Peter ng gospel, madami po ang tumanggap kay Jesus. Okay, and day by day, thousands po yung nadadagdag sa kanila. Yung iba sa kanila, dahil sa sobrang na-move ng gospel, di na sila bumalik sa bahay nila. Hindi na sila bumalik sa tahanan nila, so nagstay sila sa Jerusalem. At dahil lumalaki yung bilang ng tao sa Jerusalem, lumalaki din po yung pangangailangan ng pagkain. Kasi wala naman silang tirahan dun eh. Wala po silang pera. Okay? So ang ginawa po, ang nangyari, lahat po ng followers ni Jesus, ang ginawa nila, they came up with a plan na kung saan lahat po ng ari-arian nila, ipagsasamahin nila at i-convert into food or pag-minister sa mga taong nandoon. Basahin natin. Acts 4:32-35. Pwede ba kayo magbasa? 1, 2, 3, go. Wow. Amen. Ganda, no? Wala po ni isa sa mga followers na nag-claim na ang pag-aari nila ay kanila. Ang nangyari, pinagsama-sama nila yung mga bagay na meron sila, lupa, bahay, ano pa, di ko alam kung ano pa yung mga baka pati hikaw, inambag na, no? Para alin, ibenta at yung napagbentahan ay magamit pang para maministeran lahat ng taong nandun sa lugar. Grabe, no? Ang ganda. Sobrang na-move sila sa truth na tinuturo ng mga 12 apostles about Jesus. Alam mo, naintindihan ko, kapag na-move ka talaga ng truth about Jesus Christ, about what He has done, hindi ka matatakot mawalan eh.
Hindi ka matatakot maging part ng advancement ng kingdom even if it means maubos yung meron ka. Why? Kasi alam mo na wala naman sa atin, lahat ay sa Panginoon. But what I want to highlight in this verse is, pag tinuloy mo yung verse 36 to 37, it was the first mention of the name Barnabas. Labas natin. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Ang tanong ko kay Lord, nung ginagawa ko to, Lord, lahat naman sila ginawa yan eh. Di ba sinabi na ng verse kanina, prior to 36 and 37, sinabi doon, every one of them sold their properties. Ang tanong ko kay Lord, Lord, bakit mo siningle out si Barnabas? May something. Amen? Parang ganito, lahat tayo dito nagbigay, tapos ang single out lang si Charis. And Charis gave. Anong meron? Malaki ba yung binigay ni Barnabas na dapat siya yung i-highlight? May something ba sa binigay niya? Alam mo, hindi po ito patungkol sa binigay. But I realized, nung inaaral ko po siya, maybe the reason bakit siningle out si Barnabas, kahit na lahat naman sila ginawa yun, it is because Barnabas is one of the people na genuine nagbigay. You know why? Kasi in the story, may kita po natin another story, meron pong mag-asawa na naging part po nung ambagan, but they lied. No? They lied na sabi nila, yun na lahat ng ano nila, no, nung ibinigay nila, etc. Then, alam ni Peter, sabi ni Peter sa ano yan? Sino nga yan? Si Sapphira and si Ananias. Sabi niya, bakit kayo nagsinungaling? Hindi kayo nagsisinungaling sa akin, sa Holy Spirit. Ikaw naman ang may desisyon sa pera mo, ba't kailangan mo pa magsinungaling? Nagigets nyo? Okay, I found out na maybe kaya siningle out si Barnabas doon sa klase ng giving na ginawa niya, it is because he genuinely give. And he gives sacrificially. No? Kasabay niya, pwedeng madami silang nagbigay, pero hindi lahat genuine nagbigay. No? Baka napilitan na lang. Baka kailangan na lang. Amen? Naintindihan po natin. Okay? And I understand that a bondservant is willing to give sacrificially for the advancement of God's kingdom. Hindi siya patungkol, hindi siya patungkol sa kung ano yung binigay mo. Walang something doon sa binigay ni Barnabas. Parehas lang yun sa iba. It's just that alam ni Lord ang puso ng tao pag nagbibigay tayo. Alam niya kung binibigay mo to ng may maling motibo, alam niya kung binibigay mo to ng galing sa puso, alam niya kung para to talaga kay Lord sacrificially, or alam niya kung sumasabay ka lang. Hindi natin niloloko ang tao, niloloko natin ang banal na spirito. Hindi sa to sa act of encouragement ni Barnabas sa mga tao. Yung hindi lang siya parte ng praying, pero parte siya ng giving. Kasi parang ganito, kunyari, si Charis na lang. Kunyari si Charis lumapit sa akin, gutom na gutom. Hindi, kunyari lang. Lumapit siya sa akin kasi gutom siya, wala siyang budget. Tapos sasagot mo, pag-pray kita. Lord, manna from heaven. No, wala pong problema sa prayer, okay yun. Pero tingnan natin yung need. Baka capable ka naman magbigay, ayaw mo pang magbigay. Lumapit sa'yo yung tao, nagugutom, nung pinagpe-pray mo, nanginginig siya. Hindi yun manifestation ng Holy Spirit, gutom yun. Pagtapos ng prayer, may tinapay ka ba dyan? Nagigets niyo ako? Oo, magandang part ka ng praying, pero dapat part din tayo ng giving. Pero alam mo, pinapakita po dito sa ginawa ni Barnabas is this, wala pong attachment si Barnabas sa possession. Ang pinapakita lang po dito, yung act of encouragement niya, bakit encouragement ito sa mga disciples, lalo especially sa 12 disciples, is because isa si Barnabas sa bunga ng mga taong kaya niyang ibigay ang lahat para kay Lord. Ma-advance lang yung kingdom. Maka-reach lang ng tao, makatulong lang sa tao. Amen. Imagine, he sold his property at lahat ng kinita ng lupa na yun, wala siyang kinuha kahit 10%. No, binigay niya sa apostles' feet para saan? Pangangailangan ng mga tao. No, nung mga tao na tumanggap kay Lord. Pinakita ni Barnabas na kaya niyang gawin yung sinabi ni Jesus sa Matthew 19. To go, sell your possession, give it to the poor, and follow me. Yung rich young ruler, nalungkot siya nung sinabi yun ni Jesus sa kanya. Pero si Barnabas, kaya niya yung gawin. Kaya niyang ibenta ang lahat para ibigay sa mahihirap, para sumunod kay Lord dahil wala siyang attachment sa possession. Life Giver San Mateo, gusto ko pong malaman mo, pagdating sa giving, ang tinetest ni Lord ay hindi yung kaya mong ibigay, pero kung gaano ka-attach yung puso mo dun sa ibibigay mo. No? Ang tinetest ni Lord, pagdating sa giving, ay hindi yung capability mo
Pero yung tingnan ni Lord, kasi kahit maliit yan o malaki, kung attach, kahit piso yan, kung attach na attach ka dyan, hindi pagpapalit mo talaga si Lord para sa piso. Hindi yan sa maliit o sa malaki. Tinitingnan ng Panginoon, gaano kaka-attach sa meron dito sa mundo. And si Barnabas, he is not attached to any earthly possessions. Amen? Kaya niyang maubusan para ma-advance ang kingdom. Kasi alam niya ang dami ng tao doon, yung mga tao na yun din yung gagamitin para maghumayo. Paano sila hayo? Gutom sila. Nagigets niyo po ako? No? Ang galing ng mga disciples, they came up with amazing plan, pagsamasamahin yung kanilang mga ari-arian at convert ito pangkain ng mga tao. Amen? Walang attachment si Barnabas sa earthly wealth. Hindi yan ang Diyos niya. Alam mo, kapag usapin ng pera, nakikita natin sino talaga ang Diyos ng puso mo. Amen? Naiintindihan po natin. Lagi, sa New Testament, ang Diyos lang nakahati ni Lord ay pera. Kaya sabi ng Bible, we cannot serve both God and money. Actually, hindi naman mali ang pera, hindi kasalanan ang meron kang pera. Amen? Ang kasalanan ay yung namumuong pagmamahal mo sa pera na kaya na nitong palitan yung posisyon ni Lord sa puso mo. Amen? And every time itetest tayo ni Lord sa area ng giving, actually, hindi to basta giving lang Sacrificial giving ito. Okay? And hindi ito madali. Kasi hindi naman palaging madali. Amen? Baka nga yung first fruit, sanay na ka na Pero nung unang-unang mga taon ng first fruit, di ba? Ang hirap pa din. Kahit hanggang ngayon nga, mahirap pa din yung first fruit Tama ba? Okay. Ang tinitest lagi ni Lord dyan, ang dinedevelop lagi ni Lord sa puso mo, ay matanggal yung attachment mo sa kung ano yung ino-offer ng mundo. Kasi bakit? Sabi ni Paul, sa end times, isa sa mga signs na unang-unang binanggit niya, people will be lovers of money. Madaming tao, tatalikuran si Lord para sa pera. No? Maraming tao i-abandon ng service para sa pera. Madaming lingkod ng Panginoon darating sa pagbabalik ni Lord, sa mapalapit na pagbabalik ni Lord, may mga tao na iiwanan ng calling para sa pera. Ayun yung tinitest ni Lord. Nagsisimula yun sa mga maliliit na conviction, na challenges mo pagdating sa pagbibigay. Kung sa maliliit hindi tayo nakakapasa, paano pag umabot ka na sa malaki? Amen? Ang tinitest ni Lord ay yung attachment natin sa pera. Pwede ba? Huwag tayong matakot mawalan o maubusan, lalo at kumpara naman to sa kanyang kaharian. Kasi sa totoo lang, di ka naman talaga nauubusan alam natin yan. Alam mo, nung ginagawa ko to, sabi ko, Lord, alam na nila to I believe alam nyo na to. Many times, God proven and tested, paano pinatunayan ni Lord yung faithfulness niya sa buhay mo. And many times then, lagi tayong nagda-doubt na hindi tayo pababayaan ni Lord. But today, God just want to remind us, na sana ang Diyos mo ay siya lang. Kahit saan kadaling klase ng sitwasyon, sana ang Diyos mo ay siya lang. Kahit ang ibig sabihin nito ay maubusan ka. Kasi darating ka sa panahon, papapiliin ka ni Lord Darating ka sa panahon, may papasuko sa'yo si Lord Para ma-check saan yung attachment mo, kay Lord ba, o sa mayroon sa mundo. Sabi ng Bible, kung anong ginagawa natin sa tao, sino bang ine-electric penan? Ako ba nag-urong? Mali. Ay, grabe naman yung hospitality natin. Amen? Huwag po tayong mapagod magtanim. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mapagod magtanim. Huwag kang magsawa maging part ng advancement of kingdom. Diyos ko naman, lagi naman may ambagan Lagi naman ubus na kami. Alam mo, magdiwang ka pag nauubos ka dahil sa kingdom ni Lord. Ewan ko lang kung hindi ka malula sa kayang ibigay ng Panginoon sa'yo. Hindi in the form of money, pwedeng in the form of money, pero pwedeng in the form of another blessing. Diba? Your family will be saved. Your community will be saturated. Amen? Dati may ganun ako thinking na parang, wala nang natira sa akin. Alam mo, kung nauubos ka, dahil sa pinapagawa ni Lord, hindi ka mauubos talaga. Sumunod ka lang. Ang tinitest ni Lord ay yung attachment natin. Amen? Masakit ang sacrificial giving. Kasi pag madali na lang ang giving, parang wala na lang Di ba? Masakit may kirot sa puso. Pero sana maalala natin yung sinabi ni David. Sinabi niya, I will not give God offering that cost me nothing. Amen? Sana makita natin na hindi matatapos yung challenge natin, yung conviction ni Lord sa atin pagdating sa usapin ng pera. Kala mo, dati na panalo mo na?
Magugulat ka, bigla meron na namang another, hanggang itest yung heart mo. Talaga ba ako ang Diyos mo? O yung may attachment ka sa mundo? Nagigets niyo po ako? No? Gusto pong maintindihan natin na walang madamot na servant ni Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, wala pong madamot. No? Pagmamahal sa pera ang other gods sa New Testament, nakalaban ng Diyos. Amen. And I understand, no, na-realize ko, mahirap pong maging part ng advancement ng kingdom, kasi bante yun eh. Tapos pinipigilan ka ng puso mo dahil sa issue mo sa pera. Hindi po tayo magiging part ng advancement ng kingdom kung pinapahinto ka ng puso mo dahil ang issue ay pera. Amen. Sana makita natin na si Lord ang source ng lahat ng resources. Amen. Alam niyo, ibang klase si Barnabas. Kasi kala ko, kaya niya lang maubusan para kay Lord. Alam niyo ba, na kaya niya ring magkaroon, trumabaho para magkaroon para sa advancement ng kingdom. Amazing yung kayang maubusan para kay Lord eh. Pero yung magtrabaho ka para sa ministry, para ma-advance yung kingdom. Bakit? Sabi po ng Bible in 1 Corinthians 9, no, sabi po ng Bible, they are working, even Paul are working. Hindi ko po sinasabing hindi sila full-time servant. Okay? But they are working in addition para saan? Para po makalikom ng pera, masuportahan yung ministry nila. May mga churches na nagsusupport sa kanila. Madami, Philippians, grabe yung support ng ano. Pero they were not, hindi sila tumitigil. Tinagalog yun. Hindi sila tumitigil magtrabaho. Hindi lang sila nawawalan. Nagtatrabaho rin sila para magkaroon, para masupport ang kingdom. Di ba? Grabe, nawalan ka na nga, magtatrabaho ka pa. Nagigets nyo? Si Paul tent maker, no, nagte-tent make sila or nagagawa sila ng iba't ibang work para ano? Para masuportahan yung ministry. Okay? Why? Because Christian life is not about what you can get, but what you can give. Amen? For the advancement of the kingdom by the grace of God. We need to understand na lahat ay grasya lamang ng Panginoon. Bakit able tayong magbigay? Dahil sa grace ni Lord. Bakit able nating gawin to? Dahil sa grace ni Lord. Amen. Sana habang dinadaan tayo ni Lord sa sifter, nalalampasan natin yun at napapatunayan natin sa Panginoon na, Lord, Ikaw ang Diyos ko. Hindi pera, hindi possession, hindi tao, o hindi kahit anong ino-offer ng mundo. Lord, kunin mo lahat sa akin. Kahit mawala lahat sa akin, basta nandyan ka, enough ako. Enough ang lahat. Hindi yung pag may nawala lang sa atin, wala ka na rin kay Lord. No? Amen. Mahirap po, pero worth it sumunod kay Lord. Amen? Ano yung unang act of encouragement ni Barnabas? No? He sacrificially gave. Pangalawa, strengthening. Una, sacrificial giving. Pangalawa, strengthening. Si Barnabas, yung tipo ng tao, pag dinikitan mo, lalakas ka. No? Si Barnabas, yung tipo ng tao, pag nakakwentuhan mo, mabubuhay ka. May mga tao kasi, pag nakakwentuhan mo, mamamatay ka eh. Unang buga pa lang, hello. Grabe, nakakamatay talaga. Joke lang, biro lang. No? Pero seryoso, si Barnabas po ay klase ng disciple na kapag dinikitan mo, lalakas ka. No? May mga ganyan bang tao sa buhay nyo? Nung dinikitan, nagtuturo, nung dinikitan mo, lumakas ka? O yung dinikitan mo, parang ayaw mo na maging Kristiyano. Amen. Amen. Blessing po yung mga ganong tao. Bukod sa sacrificial giving na service niya, isa sa pinakadahilan ng pagbibigay ng nickname na Son of Encouragement kay Barnabas ay dahil sa mata nito, tenga nito, kamay nito, bibig na to nakatulad ng Panginoon. You know why? Sino yung mga pinalakas niya? Letter A, si Paul. No? Alam niyo po ba, na ang pinakauna, akala ko dati, dahil ang calling ni Paul is for the Gentiles. No, akala ko siya yung unang-unang may tibok ng puso para sa Gentiles. Pero alam niyo ba na ang pinakaunang nagkaroon ng tibok, nagkaroon ng puso para sa ibang lahi ay si Barnabas. Siya ang unang-unang nagkaroon ng heart for the Gentiles. Behind Paul ay may Barnabas na nagpalakas. No? After po kasi ganito po yung nangyari. Di ba si Paul po ay dating mamamatay tao? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi siya yan. Di ba si Saul po dating mamamatay tao? So in the way of to Damascus, na-encounter niya si Lord, nagbago siya. Tinanggap niya si Jesus, na-transform siya. But sad to say, yung transformation niya ay hindi pinaniwalaan ng mga followers ni Lord.
So, anong nangyari? Dahil na-transform siya, Christian na siya, gusto niyang mag-preach ng gospel, hindi siya makapag-preach. Bakit? Kabi-kabilang tao, gusto siyang patayin. So, ang ginawa po ni Paul, ni Saul, pumunta siya ng Jerusalem. Sa Jerusalem, andun po yung 12 disciples, okay? Pumunta siya ng Jerusalem para lumapit sa 12 at humingi ng tulong. No? Tinanggap ko si Lord. Siguro pagpunta niya sa 12, tinanggap ko si Lord. Gusto kong mag-preach ng gospel, tulungan niyo. Kaya lang, sad to say, even the 12 did not believe in his conversion. Ang sakit, no? Parang naranasan niyo na ba yun? Yung nagbago kayo, tapos di kayo pinaniwalaan? Parang totoo ba? Kristiyano ka na? Parang kasama lang kitang Nagets niyo po? Lahat ng followers, hindi siya pinaniwalaan. Pagdating niya sa 12, di pa rin siya pinaniwalaan. Naniniwala ba kayo sa akin? I think basahin natin. Acts 9, 26-28. When he came to Jerusalem, si Paul yan, he tried to join the disciples, yung 12, yung followers. But they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. Alam mo, maintindihan ko ba't di sila naniniwala? Kasi ilang araw lang, pumapatay ka ng Kristiyano, tas ngayon, Kristiyano ka na. Baka ang iniisip nila, technique na lang yan para marami siyang mapatay. No? And even the 12, they didn't believe. Pero may nag-bridge kay Paul sa 12 disciples. Sino? Si Barnabas. But Barnabas, verse 27, pag tinuloy mo yan, but Barnabas took him, parang ganito, parang ito si Kian, si Barnabas to eh. Gusto mo ba si Barnabas ka o si Barabas? Dito ka. But Barnabas took took Saul. At sabi niya sa 12 disciples, totoo yung conversion nito. Nakita ko, nag-preach to ng gospel, ang tindi niya. Tinanggap niya si Jesus into the Damascus. Paano? Parang ganyan yung suot no ni Saul. Joke lang. No? Basta hindi pa kita pinapababa. Pinapakilala pa nga kita sa 12 disciples. No, sabi niyo, but Barnabas took him. Kinuha niya si Paul. Sabi niya, brought him to the apostles. He told them how Saul on his journey had seen the Lord and that the Lord had spoken to him and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. Anong result? So Saul stayed with them and moved about freely in Jerusalem, speaking boldly in the name of the Lord. Nag-speak na ngayon ng boldly si Paul. Bakit? Kasi pinagkatiwalaan na siya. Kasi may isang taong nag-bridge sa kanya at nagtiwala na totoo yung conversion nito. Totoo yung ginawa ni Lord sa buhay ni Kian. Ay, si Saul pala. Amen. Sige, pwede ka nang umupo, anak. Amen. Nagigets nyo? Pero nung binabasa ko siya sa isip ko, sino ka, Barnabas? Para nung nagsalita ka, tinanggap ng 12 disciples. Imagine, na-realize ko, merong credibility yung buhay niya para paniwalaan siya. Nung nagsalita siya, biglang nagbago yung isip ng 12. Takot sila eh, ayaw nila eh. Nung nagsalita si Barnabas para i-bridge, hindi. I vouch for this man. I root for this man. Totoo yung pagtanggap nito. Biglang, okay, sige, stay ka na dito sa amin. Kakaiba yung credibility ng buhay ng isang Barnabas. Pinapaniwalaan. Amen? No? Pero balik tayo dun kay Paul. Kung ano yung ginawa niya. Walang kahit isang Kristiyanong naniwala sa pagbabago ni Saul. Pero may Barnabas na nag-root sa kanya at nagtiwalang totoo ang conversion niya. Anong resulta? Paul speak boldly about Jesus. He encouraged Paul and believed in him when no one else trusted him after his conversion. No, you know what? Ang mga Paul po ay mga taong may pangit na nakaraan pero pinagkatiwalaan. No? Kaya wag mong pagdudaan yung sarili mo. Pangit yung past mo. It doesn't matter. Pag totoo yung pagtanggap mo kay Lord, kaya kanyang gamitin. Amen? At makakatagpo ka ng mga Barnabas sa buhay mo. Amen? After na sinabi ni Barnabas about kay Paul, tinanggap siya. Amen? Amen? Alam mo, hindi lang nagpalakas si Barnabas nung sinabi niyang totoo yung ginawa ni Saul. Alam mong ginawa niya? Hindi niya lang basta sinabi, totoo yung conversion ni Saul. Ang ginawa niya, sinama niya si Saul. Nung time po, alam niyo po ba, nung time po na, di ba, ganito yung nangyari, kwento ko ulit ha, di ba may persecution? Yung persecution na yon nag-divide sa mga Christian, namatay si Stephen.
Tapos, nag-divide yung mga Christian kasi nagkalat sila eh. Pumunta sila sa iba't ibang place. May mga napunta ng Antioch. Sa Antioch po, yung mga taong Christian na nandoon, yung mga followers na nandoon, persecuted sila pero gigil sila. Nagsishare sila ng gospel and dahil doon, dumami sila. Nung dumami sila, nakarating yan sa Jerusalem sa mga 12 disciples. So ang ginawa nila, they sent Barnabas. Okay, so pagdating doon ni Barnabas, nakita niyo yung grace ni Lord na ginawa sa mga Gentiles, ang daming tumanggap kayo. Nagilat sa story? Ang daming tumanggap doon, nakita ni Barnabas, grabe yung grace ni Lord sa lugar na to. Pero alam mo, ang naisip niya nung nakita niya yung mga Gentiles, si Paul. Naisip niya may tamang tao para dito. Ang ginawa niya, he went to Tarsus kung nasan si Paul. At ang ginawa niya, hinila niya. Basahin natin yung verse. Sabi doon, then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. And when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch. Hindi lang naniwala si Barnabas kay Paul, pero nagtiwala din nung sinama siya sa Antioch. No, he took care of Paul under his wings. Grabing servants na nagpapalakas ng mga Paul. And after that, alam niyo pa, after ng Antioch nila, here comes the first missionary journey. All this time, ang alam ko po, ang leader ng mga missionary journey ay si Paul. Kayo din ba? Pero alam niyo po ba na ang leader ng first missionary journey ay si Barnabas? No? May kinalaman po ang positioning ng names sa Bible. Kung sino yung unang minention, yun ang leader. Di ba katulad sa 12 disciples, si Peter, siya ang leader. Even yung pag hinati-hati mo yung 12 disciples, yung una nun, yun yung leader. Okay? So after that, they were called by God to do the mission together. And mind you, ang leader nito ay si Barnabas, Acts 13:2. Sabi dyan, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul. During that time, Saul pa po yung pangalan niya. For the work to which I have called them. That's the first missionary. Grabe yung pagtitiwala na naging kalakasan ni Paul. Alam niyo yung resulta? Tanong niyo ako ano? Paul ended up being more prominent than Barnabas. Why? Because by the end of their first missionary journey, kanina, nung binanggit, they were no longer referred to as Barnabas and Paul, but they were now referred Paul and Barnabas. Ang leader na ngayon ay si Paul. But I want you to know that hindi yung threat kay Barnabas. In fact, happy siya. Bakit? Finally, yung taong nag-vouch siya, he is finally walking in his calling. Ang calling niya, Gentiles. And happy siya na kahit hindi siya yung nasa unahan na pangalan, happy siya na si Paul na yung nag-lead kasi calling niya yun. Na-witness niya yun sa Damascus. Amen. It doesn't matter kay Barnabas. Alam niya ang calling ni Paul and is happy to see Paul striving, doing the mission of the Lord. Amen. Behind every Paul ay Barnabas na encouragement sa buhay niya. Akala ko, nung tumanggap si Paul, nung after niya ng conversion niya, kaya niya na ang lahat. Hindi. Naging under siya ng training ni Barnabas. Inalagaan at pinagkatiwalaan ng isang Barnabas. Ang sarap mapagkatiwalaan, no? Yung marinig mo yung salitang, I am rooting for you. At hindi ka lang sinabi ang I am rooting for you. Sinama ka pa, tara, sama ka sa akin. Amen. Pinagkatiwalaan ka sa gawain despite your past. Despite what you have done. Grabe, nakakalakas. Amen. Sino una niyang pinalakas? Si Paul. Pangalawa sino? Si John Mark. No, si disciple ni Vince yan eh. Ibang John Mark yun. No? So ang nangyari, sa unang missionary ni Paul, tsaka ni Barnabas, nagsinama nila si John Mark. Si John Mark ay cousin ni Barnabas. Magpinsan sila. So para siyang assistant. So nung pumunta sila sa first missionary journey nila, etong si John Mark, during the mission, siguro, hindi sinabi ng Bible anong reason eh. Pero in the midst of the mission, bigla niyang iniwan si Paul and si Barnabas. Bumalik siya ng Jerusalem. Para kunyari, nasa mission field tayo, tapos siguro naihi siya. O kaya, may nangyari. Ang probable reason is because hindi niya kinaya yung persecution during the mission. So ang ginawa niya, si John Mark umalis, bumalik siya sa Jerusalem. Kumbaga, hinang niya yung dalawa. Ang hirap po kaya nung ganun, yung nasa gitna ka ng laban, tas bigla kang iniwan.
Ang hirap nun, di ba may mga ganyan disciple? Kung kailan naman nasa laban tayo, tsaka ka naman ng iwan, no? Pilay talaga yon. Pilay ang mission, pilay ang gawain. Tama? So ngayon, after ng first mission, papunta na sila ng second mission, niyaya ni Paul si Barnabas, basahin natin, Acts 15:36-41. Pwede po kayo magbasa. 1, 2, 3, go. Nagkaroon po ng matinding disagreement. Actually, matindi yung disagreement ni Paul at Barnabas na nag-lead sa kanila para maghiwalay. No, para maghiwalay na ng mission. Bakit? Kasi 'di ba sabi ko, nung first missionary journey, kasama nila si John Mark. Kaya lang, in the middle ng mission, bigla silang iniwan. Ngayon, sa second missionary journey, niyayaya ulit ni Paul si Barnabas. Kaya lang si Barnabas, gusto niyang isama pa rin si John Mark. Kaya lang si Paul, ayaw niya na. 'Di ba? Bakit? Kasi sabi ni Paul, baka iwan ulit tayo dyan. Iniwan na tayo niya nung first mission eh. Baka iwan ulit tayo niya. Nagigets ko si Paul, tama? Amen? So, ang sinama niya ay sino sinama niya? Si Silas. Amen, si Silas magaling. Si Silas, okay to. So, dahil ayaw nilang magkasundo, they have a dispute, a sharp, sabi ng verse, sharp disagreement. Ibig sabihin, hindi talaga sila magkakasundo. So, they decided to set apart, na maglayo, na maghiwalay. So, Barnabas took John Mark, and Paul took Silas. Amen. Nagigets ko si Paul, pero ibang klase talaga ang puso ng isang Barnabas. That he can give second chance, no? Para sa pagkakamali ni Mark. Amen. Buti na lang may Barnabas na nag-encourage. Buti na lang may Barnabas na nagpalakas. Tanungin niyo ako bakit? Kasi ang resulta po sa buhay ni John Mark, ng pagpapalakas ng isang Barnabas, ay nasulat ang Gospel of Mark. Alam niyo po ba na ang Gospel of Mark ay, ang theme niya ay action? Hindi yan katulad ng Matthew na may genealogy. Pag binasa mo yung Mark, action agad. Bakit? Kasi ang audience niyan ay Roman. Kaya ayaw ng Roman ng paligoy-ligoy. Pag gusto niya, action agad. Imagine mo to, yung taong nag-fail sa action field, magsusulat ng action work. Kung saan siya nag-fail, dun siya nag-excel. Bakit? Lumakas. Pinagkatiwalaan. Pinaniwalaan. Binigyan ng second chance. Bakit? Kasi may isang Barnabas na hindi siya sinukuan. Alam mo, minsan, mas matindi pa nga yung tao kaysa kay Lord eh. Kay Lord may second chance, sa tao, wala. Di ba? Pag pikon ka na sa tao, bala ka na sa buhay mo. Ang kulit mo, paulit-ulit ka, ha? Bala ka na. Pag bumalik sa'yo, ayoko na. Di na kita i-disciple. Bala ka sa buhay mo. No? Don't get me wrong. Hindi ka naman superwoman, hindi mo magagawa ang lahat. Hindi ka superman. Pero ang sinasabi ko lang, sana umabot tayo sa punto na wag nating sukuan yung mga taong nagkamali. Mga taong pumalya. No? Si John Mark po, ang mga John Mark po ay mga taong minsang nanghina, nawala, umalis, tumakas, at bumalik sa comfort zone. Sana makatagpo sila ng mga Barnabas in you, na kaya nila ulit magpatuloy. Ang ganda ng result sa buhay niya eh. Siguro kung dalawa sila ni Paul na hindi na sinama si John Mark, walang Gospel of Mark. Hindi susulatin yung Gospel of Mark. Imagine, sa area na nag-fail ka, doon ka din nag-excel. At hindi lang yun. Ano pang resulta sa buhay ni John Mark? Dahil sa kalakasan na ginawa ni Barnabas sa buhay niya, tanongin niyo ako, ano? Sabi ng Bible, he became a big help in the ministry. Tanungin niyo ako, sinong nagsabi? Si Paul. Si Paul na hindi nagtiwala sa kanya sa second missionary journey. Sumulat siya ng letter sa Timothy. Sabi niya doon, 2 Timothy 4:9-11, do your best to come to me quickly, for Demas, because he loved his world, has deserted me and has gone to Thessalonica.
Crescens has gone to Galatia and Titus to Dalmatia. Only Luke is with me. Sabi niya, get Mark and bring him with you because he is helpful to me in my ministry. Paano nangyari yon? We don't know anong story, paano naging help si John Mark. But I really believe in my heart na possible because of nang ginawa ni Barnabas sa buhay ni John Mark. No? Along the way, na-reconcile sila ni Paul. At walang ibang nakita si Paul kasi siya mismo nag-testify eh. Dalhin mo si Mark, naging tulong yan sa akin sa ministry ko. Yung Paul na hindi nagtiwala sa kanya sa second missionary journey, biglang sinabi, helpful siya sa ministry. Along the journey, they were reconciled. Actually, yung dispute nila, blessing pa yun kasi kumalat yung mission. Marami silang nagawa, si Barnabas o si John Mark. Maraming nagawa si Paul at si Silas. Amen? Still, under pa rin ang bulay ng Panginoon. May mga paghihiwalay talaga na i-allow ni Lord. Pero hindi lang yun mag-e-end doon. May ituturo siya sa dalawa. May ituturo siya sa dalawang kampo. Amen. Sana maging Barnabas tayo sa buhay ng mga taong nanghina, nawala o nadapa. Kasi baka akala mo lang, nung nanghina sila, hindi mo lang alam, pag lumakas yan, dahil nagtiwala ka, dahil hindi mo sila sinukuan, baka matinding help din yan sa pinapagawa ng Panginoon. Amen. Siguro kung sinukuan ako dati, wala ako dito talaga. Na pwede sinukuan mo yung tao sa Ephesus. Sige, sabihin na natin, na lahat na ginawa mo. Pero sana, kung dumating ka man sa punto na sinukuan mo literally, pwede ba wag mo sukuan spiritually? Why? Kasi sa panahon na hindi na natin abot at maintindihan ng galaw ng tao, abot sila ng Diyos. Sinukuan mo nang i-disciple, i-follow up, sinukuan mo na rin ipanalangin. Baka binigay mo na kay Satanas. Kay Satanas ka na, ayaw mo magpa-disciple. Amen? No, si Lord may second chances, ikaw wala. Si Lord napapatawad tayo, ayaw natin magpatawad. Huwag natin sukuhan, patuloy nating ilaban sa prayer. Abutin at tulungan makabangon muli. Amen. Sino mga pinapalakas ni Barnabas? Mga Paul na may pangit na nakaraan. Mga John Mark na minsang nanghina, nagkamali, nadapa, bumalik sa comfort zone. And last, pangatlo, mga believers, Christians, no? Gusto pong malaman mo na hindi lang po mga may hinang-hina or mga pangit na pas ang pinalakas ng isang Barnabas. Pero sino? Mga disciples din na malalakas na. Tingnan mo yung katabi mo, malakas yan. Matindi yan. Amen. Naalala niyo po, sabi ko kanina, kumalat po yung mga tao after persecution. At pagdating ng Antioch, yung mga sabihin natin itong mga taong ito, sila yung pinadala sa Antioch. Sila yung mga persecuted sa Antioch. Yung mga persecuted na tao na to, nung gigigil pa sila, kahit persecuted sila, nagsishare pa rin sila ng gospel. And everyday, nadadagdagan sila, libo-libong taong tumatanggap kay Lord. But still, they were persecuted. But still, they were in pain. Pero hindi sila sumusuko. Ano pong ibig ko sabihin? Akala kasi natin, ang kailangan lang ng encouragement, yung mga may pangit na nakaraan, o kaya yung mga nanghina at nadapa. Kailangan din ng encouragement ng mga taong malalakas, kahit mukha silang malakas. Bakit? Nung nalaman ni Paul, nung nalaman ng 12 disciples, na ganito yung nangyayari sa Antioch, pinadala nila si Barnabas. No? And Barnabas encouraged them. No, Acts 11:22-23, basahin natin. News of this reached the church in Jerusalem, yung pagdami nila. And they sent Barnabas to Antioch. When he arrived and saw what the grace of God had done, grabe yung grace ng Lord, he was glad and encouraged them. And encouraged niya yung mga persecuted disciples. Etong mga persecuted disciples, di naman sila susuko eh. Hindi sila magbabackslide. Malakas to. No? Sadyang kailangan lang nila nang magre-remind sa kanila ng promise ni Lord. Kailangan lang nila nang mag-encourage sa kanila. Kailangan lang nila nang magko-comfort. So, anong nangyari? They sent Barnabas and sabi niya doon, he encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. Amen. Yung comfort ng word of truth na nirelease ni Barnabas, amen, ay malaking tulong sa kanila to continue on the mission. Imagine mo yon, no?
No, in fact, dahil sa sobrang tindi ng encouragement ni Barnabas, actually, hindi lang yun dahil sa word of God na nire-release niya, pero sa buhay niya mismo. Bakit? In Antioch po, unang tinawag na Christians ang mga followers ni Christ. No, after ng ascension, wala pa yon, wala pang tawag sa kanila. Pagdating po ng Antioch, dahil sa nangyayari sa kanilang growth, dahil sa encouragement na dala ni Barnabas sa church na ito, dito unang tinawag na Christians ang mga followers ni Lord. Bakit? Nung iniisip ko, bakit kaya? Maybe because hindi lang naman nag-encourage si Barnabas through word of God. Pero yung buhay niya mismo ay encouragement sa kanila dahil ang reflection ng buhay niya ay ang Panginoon. Alam mo, may mga taong ganun no? Yung makita mo lang yung service nila ka Lord, kahit di sila nagsasalita, nahahawa ka. Nagigets niyo ako? No, paano pa pag nag-release siya ng words of encouragement? At ang encouragement po ni Barnabas ay hindi lang basta sugar-coated encouragement. It is the word of God. It is the very need ng mga taong persecuted. Lumalabas na salita ng Diyos talaga ang magpapalakas sa atin sa gitna ng persecution. Kaya sana, kapag ine-encourage tayo, huwag kang malungkot pag pinaalala sa'yo yung word of God. Bakit? Kasi ang totoong kalakasan ay manggagaling sa salita ng Diyos. Amen? Si Barnabas, he lived like Christ. Siguro yung mga tao doon, nakikita nila si Christ sa buhay ni Barnabas. And so he is worthy to be followed. Kasi ang ganda ng buhay niya, kita sa Kristo sa buhay niya. Kaya ang tindi ng church, ng growth ng church sa Antioch, kasi lumakas sila sa word of God at sa buhay mismo ng isang Barnabas. No? Sana ang encouragement natin sa tao ay hindi lang basta sugar-coated encouragement. Pero word of God. Pero truth. Amen? Sana kapag ang tao, persecuted, imagine mo, ang atin ng life group. Pumunta ng life group para lumakas. Pagpasok ng life group, ang maririnig, chismisan. Lalakas talaga yan. Amen? Sana, leaders, let's be faithful to preach the truth. Kasi whenever you preach the truth, hindi mo lang alam, may lumalakas dyan sa mga nakikinig. Amen? No? Sana sabi ko kanina, sana ang simbahan natin, aatin yung tao, tapos after niyang umaten, paglabas niya, lumakas siya. Hindi yung paglabas niya, burden siya. Bakit? Napulpito siya. Napalpit siya na-example. Amen? Sana ang marinig ng tao sa atin ay salitang bumubuhay. At yun ay salita ng Diyos. Tama na yung mga salitang nakakapatay ng pagiging Kristiyano. Sana ang salita na lumalabas sa bibig mo ay nakakabuhay dahil yan ay salita ng Diyos. Hindi yung pagdinikitan ka, hindi yung pagsinamahan ka, parang nawawala yung parang gusto niya nang hubarin yung pagkakristiyano niya. No, sana pag dinidikitan ka, may nabubuhay. Amen? Hindi may namamatay. Hantang din ang pagiging servant ni Barnabas. Why? Because he served through sacrificial giving. He served through strengthening. Sino mga pinalakas niya? Mga Paul, mga may pangit na nakaraan, mga John Mark, na mga nanghina, na dapa, mga Christians na malalakas na, persecuted, pero nangangailangan pa din ng comfort. And last, paano? Paano siya nag-serve? Paano nakita yung act ng kanyang pagsiserve? Through soul winning. Puso ni Barnabas ang puso ng Diyos at yun ang kaluluwa. In fact, after niyang i-accept si Lord, benta lahat ng meron siya, iwan ang lahat, he followed Jesus. Wala po ibang ginawa siya sa buhay niya kundi sumunod kay Lord. Kaya si Barnabas, ever since, he was involved in winning souls, in making disciples. He spent the rest of his life in mission. Alam niya, ang buhay niya ay para magamit sa buhay ng iba. Lalo na mga taong hindi pa nakakakilala sa kanya. Amen. Sabi ng Acts 11:24-26, he was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord. Then Barnabas went to Tarsus, look for Paul. Okay, nabasahin na lang niyo yan, Alam mo, sa end times, ang ginagawa ng mga taong totoong tumanggap kay Lord, nagmi-mission. Dalawa lang yan sa end times. It's either part ka ng konsumisyon o part ka ng mission. Imagine mo, tagal mo ng Kristiyano, namumuti pa rin yung buhok ng leader mo sa'yo. Amen. O baka ikaw yung leader, ikaw yung pasaway. Grabe. Amen.
Pabalik na si Lord. Bakit? Amen? Pabalik na si Lord. Sana maabutan niya tayong nagmi-mission. Sana hindi ka maabutan ni Lord na konsumisyon pa din. Umaabante yung kingdom ni Lord dahil konsumisyon ka, bumabagal tuloy. Amen? Bumibigat tuloy. Sana maging part tayo ng advancement ng kingdom. Why? Because the highest form of serving is soul winning and disciple making. It is when you serve to draw people near to God. Amen? Ang totoong service, ang highest form ng serving other people ay dalhin sila palapit kay Christ. No? Pero I realize na kaya pala talaga siya binigyan ng nickname na Son of Encouragement. Amen? At nagagawa ang sacrificial giving, ang strengthening, and ang soul winning. Is it because, letter A, he's a good man? No? Now, Acts 11:24, sabi dyan, bago banggitin yung, and a great number of people were brought to the Lord, ang binanggit muna kung sino siya. He was a good man. Now, don't get me wrong. No one is good. Walang mabuti. Only the Lord is good. We are only good because of His goodness. Amen? Now, yung good po na tinutukoy dyan ay from the Greek word agathos, meaning it refers to the intrinsic goodness that aligns with God's nature and His will. Para pong ganito, naalala nyo kanina, pinaniwalaan siya ng 12 disciples. Bakit? May credibility yung buhay niya. Diba? Kunyari may mag-offer sa'yo, bentahan kita ng pampakinis at pampaputi. Tapos, yung nagbebenta, maitim at hindi makinis. Maniniwala ka? Hindi, seryoso, maniniwala ka? Hindi, bakit? Walang credibility. Kaya kayo mga kinukuha ng mga commercial, yung mga makikinis na kahit di naman dahil sa produkto nila Kasi mindsetting, marketing strategy, wow. Maniniwala ka sa may kredibilidad. Yun yung tinutukoy na he was a good man. May maayos siyang testimony. At yung buhay niya ay nagre-reflect sa kung sino ang Panginoon. Pag ba tinignan yung buhay mo, makikilala ba sino si Lord? Sabi nga, ang mga unbeliever, they are not reading scripture para makilala si Lord. They are reading Christians. Pag tinignan ba ang buhay mo, makikilala si Lord? O wag na sa buhay mo. Pag tinignan ba yung Facebook mo, makikilala si Lord? He was a good man. At yung pagiging good niya ay hindi dahil mabait siya, pero mabuti ang Diyos. At yung pagiging good man niya, it has something to do with morally upright. Na yung buhay niya, hindi niya hinahayaan mamintsahan na madamay si Lord. Bakit ambassador tayo ni Lord So, ganun yung buhay niya. Bakit madaling maniwala sa Kanya? Bakit thousands of people were converted? Bakit thousands of people believe in Jesus? Isang pinakamahalagang parte, yung buhay niya. He was a good man. He has a good testimony. Kaya pwede ba, Life Giver San Mateo, ingatan mo testimony mo? Ang hirap ituro ng isang bagay na hindi mo napagtagumpayan. Hindi ko sinasabing hindi natin kayang ituro yon. Kaya yon. Pero mas powerful yung pagtuturo nun pag nakita sa buhay mo. Sabi nga namin ni Jen nung Dream Conference, ang sarap maniwala yung nagtatopic si Pastor Stephen. No? Kasi sinasamahan niya ng testimony. Amen? Sana ang buhay natin bilang Kristiyano ay credible. Paniwalaan. Amen? Letter B, ano pa? No, full of the Spirit. He was a good man, full of the Spirit. Alam niyo po ba na ang Greek word ng encouragement, yung son of encouragement na binigay kay Barnabas, ay paraklesis. Paraklesis po, in the New Testament, is often associated with the work of the Holy Spirit, who is described as the comforter or helper. Again, ulit, yung encouragement po na Greek word ay paraklesis. At yung paraklesis ay often associated sa ginagawa ng banal na Espiritu, ano yun? To comfort and to help. Lumalabas po na I realize kaya kaya ni Barnabas mag-encourage kasi enough si Holy Spirit na encourager niya.
Kaya kaya niyang maging help sa iba kasi enough si Holy Spirit na helper niya. Nagigets niyo po? Now, we cannot serve and do missions apart from the Spirit. Kaya nakakapag-comfort si Barnabas kasi enough yung comfort na nakukuha niya sa banal na Spirito. Amen. Aayaw ka talaga, ma-e-exhaust ka talaga sa mission pag ikaw lang. Pagkapangyarihan mo lang. Madi-disappoint ka talaga pag plano mo lang. Manghihina ka talaga kapag wala ang Holy Spirit. Pero kaya mo maging extension ng comfort sa iba. Kaya mong maging encouragement sa iba. Di ba kasi minsan nauubusan tayo ng encouragement eh. Parang alam mo yun, wala akong drive mag-encourage. Pagod na ako. Ako nga pagod eh. Ako nga ubus na eh. Alam mo kung bakit ka nauubos? Kasi ikaw lang yan. Pero kung si Holy Spirit ang kasama mo, si Holy Spirit ang best friend mo, mind you, believe me, hindi ka mauubusan. Kasi kasama mo siya. Dalawa po kasi yan eh. Ang nangyayari po, na tinanggap natin si Lord, indwelling ng Spirit, ibig sabihin, kasama mo na siya. Ang totoong tumanggap kay Lord, merong indwelling ng Spirit sa kanya. Sa lahat ng gagawin niya, kasama niya ang banal na Spirito. But you're a mere human. We are a mere human. Magkakamali tayo, papalya tayo. Meron tayong holes sa buhay natin. No, magkakasala tayo, madadapa tayo. Kaya ang ginagawa natin, every day, we are asking the Holy Spirit to fill us. Punuin mo ako ulit. Holy Spirit, punuin mo ako ng pagmamahal para hindi ako maubusan ng pagmamahal sa iba. Holy Spirit, palakasin mo ako kasi may mga disciples ako na kailangan din ng lakas. Holy Spirit, turuan mo ako kasi di ko alam saan ko dadalhin tong mga taong to. Without the Holy Spirit, mapapagod at susuko ka talaga. Amen? Madidisappoint ka. Alam niyo po ba, kwento ko lang, no? Isa sa testimony sa grabe yung Dream Conference. Talagang lumabas ako ng Dream Conference na parang ready akong harapin lahat ng bagay. No? Bakit? Kasi kapag kasama mo si Holy Spirit, sabi doon, unrealistic lang naman ang dream, unrealistic lang naman ang vision ang pinapagawa ni Lord kapag malayo ka kay Lord. Only if you are far from the Lord. Pero pag malapit ka kay Lord, kahit gaano kalaki yan, parang maliit pa din. No? Ganon. Alam niyo po, may nagtestimony doon sa Catanduanes. No? Nagpadala po ng missionaries doon, si Coach Aaron ng Taguig. Tapos, nag-present sila sa pinakamalaking statue doon, katsu. Parang pagkain yun, chicken katsu. Okay. Nag-present sila doon sa katsu, sa pinakamalaking school na, Catanduanes State University. Nag-present sila doon ng puso para sakupin. Kasi ang vision na binigay sa kanila ng Holy Spirit, matatouch nila yung mga school sa Catanduanes. So, ang tinarget nilang una, yung pinakamalaki, yung Catanduanes State University. And the result, they were declined. Does it mean na hindi totoo yung pinagawa ni Holy Spirit sa kanila? No, alam mo, sabi nung nandoon, sabi ng mga volunteers noon, may pinapagawa si Lord eh. Sabi niya matatouch yung mga schools sa Catanduanes eh. They were declined but hindi sila defeated. Bakit? Ang ginawa nila, wala silang letter sa governor, wala silang email, wala silang appointment, pumunta sila sa gate ng munisipyo ba tawag doon? Ng munisipyo, may tao doon, sabi nila, pwede makausap yung governor. Gusto namin, may pe-present kami. Walang meeting, walang set appointment, walang letter, walang email. Pinapasok sila. And alam niyo ba, ang nangyayari nung time na pinapasok sila, meeting ng governor tsaka yung DepEd. On that very moment. At ang pinag-uusapan nila, ang problema nila, wala tayong bagong curriculum. Biglang ito yung puso moment. Hello. We're here. So ngayon, nung nagpapresent si Coach Aaron doon sa governor, sabi ng governor, wait lang, wag mo nang tapusin niya, i-present mo dito sa DepEd. Nung pinresent niya ngayon sa DepEd, alam niyo po nangyari? Approve. Hindi lang approve, binigyan sila ng 1 million pesos para sa materials na gagamitin sa mga school sa Catanduanes. Kulang yung wow nyo. Sino ba naman di manggigigil doon? Bakit? Kasama nila si Holy Spirit eh. Sumusunod ka lang naman, bakit ka matatakot? Kung mag-fail yan, it doesn't mean failure ka. May mas malaking plano.
Kung hindi mangyari, yung mga pinlano nyo, it doesn't mean hindi nyo nakasama si Holy Spirit. Baka may gusto pa siyang ilabas. Dininay sila ng pinakamalaking college sa Catanduanes, pero inaccept sila ng government. Binigyan pa ng provision. Amen. Not all denial is... Sige, alalahanin yung quotes na yan. May quotes yun eh. Amen. Kasama mo si Holy Spirit, ba't ka matatakot? Ba't ka matatakot i-win yung family mo, i-reject ka? Eh ano naman? Sumusunod ka lang naman. May power kasi kasama mo. Indwell na sa'yo si Holy Spirit kasi tumanggap ka kay Lord eh. Bakit ka matatakot? Kaya paglabas ka ng Dream Conference, parang gusto kong kausapin lahat ng gobyerno. Eh di kung hindi nyo ako tanggapin, eh di wag. Pupunta ako sa ibang sangay ng gobyerno. Bakit? Kasi pag gobyerno yung nakuha mo, pifinansan ka eh. Amen. Punta tayo sa San Mateo government. Woo! Parang lahat na kaya mo, bakit kasama mo si Holy Spirit eh? Amen? At kung mag-fail, at kung hindi mangyari yung plano, okay lang yun. Hindi ibig sabihin, wala si Holy Spirit. Sumusunod lang tayo. Amen? Sana umabot tayo sa punto na sobrang bold mo, sobrang courageous mo, na wala ka ng takot. Kung mausap, di ka na nai-intimidate kahit sino ka pa. Pepresent ko sa yung puso notebook. Kasama si Bria. Nangkikigil ako eh. Alam mo yon? Pagkasama mo si Holy Spirit, hindi imposible ang lahat ng bagay. At kung hindi mangyari ang isang bagay, hindi ibig sabihin hindi mo kasama si Holy Spirit. May mas malaki pa siyang plano. Amen? Mapapagod ka, hihinto ka, di ka sasama sa mission pag ikaw lang. Pero kapag kasama mo si Holy Spirit, sisiksik mo yung sarili mo. Teka, gusto ko sumali. Sali niyo ako. Amen? Isisiksik mo yung pera mo. Hindi, magtatanim ako. Isisiksik mo yung buhay mo. Bakit? Kasi sa end times, ang ginagawa ng Kristiyano, it's either consumption ka o part ka ng mission. Mamili ka. Amen. And last, I'm done. He's a good man, full of Holy Spirit and full of faith. Ang sandata niya ay pananampalataya niya. No? Naniniwala siya. And anong result nun? Sabi ng verse kanina, and a great number of people were brought to the Lord. Amen. Sa totoo lang, lahat naman ay by faith. Ilang beses sinabi ng Bible that we don't walk by sight. We walk by faith. Hindi kulang yung pera natin, magmi-mission tayo by faith. Walang imposible. Kulang yung missionaries. Alam niyo po ba, nangangailangan ng missionaries sa campus, pero 78 na yung missionaries natin. Kulang pa din. Mag-full time na kayo lahat. Pumunta na tayo sa ends of the earth. Faith lang. Sabi ko nga, Lord, babalik ka. Wala kaming baon na bahay. Wala kaming baon na ipon sa BDO. Wala kaming... Hindi namin ipepresent sa'yo yung kotse namin, yung titles namin. Hindi namin ipepresent sa'yo pagbabalik mo. Yung mga achievements namin sa buhay, ang ipepresent namin sa'yo, yung buhay na naglilingkod nung nabubuhay kami. Ang aantayin namin sa pagbabalik mo, yung rewards namin. Kasi sabi ni Jesus, pagbalik niya, may rewards yung mga naglingkod sa Kanya. Eh, ano yun? Anong meron? Ba't kayo nagtitinginan? Amen. Tatayo tayo lahat. Allow me to end this with 1 Corinthians 9:6. Yung verse kanina, na hindi ko finlash. Ito yung sinabi ni Paul, nung binanggit niya yung, parang gusto niya magyabang eh. Kung ako lang, kaya ko magyabang eh. Sabi niya, or is it only I and Barnabas who lack the right to not work for a living? Parang kami ba ni Barnabas, wala kami karapatang magtrabaho para mabuhay? Etc. etc. Kumbaga, binabanggit to ni Paul, hina-highlight niya yung klase ng service na ginagawa nila ni Barnabas. Actually, may mga iba pa siyang binanggit dyan na tao. No, that they abandon everything for the cause of following Jesus. Wala silang attachment sa kahit ano. And alam mo, in the same chapter, 1 Corinthians 9, habang sinasabi yun ni Paul, in the same chapter, 1 Corinthians 9:19 yan, my life verse. Sabi ni Paul, though I am free and belong to no one,
I have made myself a slave to everyone to win as many as possible. Sa ibang version, I have made myself a servant to everyone. Anong purpose? To win as many as possible. Yung ibig sabihin ng slave dyan is from the Greek word doulos. Sige, palabas. No? Doulos means someone who belongs to another. A bond slave without any ownership or rights on their own. Kaya sabi ni Paul, babalik ako ng verse, though I am free and belongs to no one. Yung next, 19. Second to the last. 1 Corinthians 9:19. Kaya sabi ni Paul, though I am free and belong to no one. Hinighlight niya yun. Bakit? Kasi ang doulos, merong kunyari ako, sabi ko, though free ako, libre ako, walang may nagmamay-ari sa akin. Pero binigay ko yung buhay ko para maging slave sa ibang tao, para marami pang mawin kay Kristo. Hinighlight niya yun na free siya, belong to no one. Bakit? Kasi yung slave dyan, he really belongs to Christ. Wala na siyang sariling desire. Ang desire niya yung kalooban ng Panginoon. Wala na siyang ibang gusto sa buhay niya, kundi ang kalooban ni Lord. Mag-serve sa tao para mag-serve sa Diyos at mag-win ng maraming tao, kahit ang ibig sabihin nun, wala na siyang right sa sarili niya. Maybe yung iba sa inyo, pagod ka na mag-serve. Sumuko ka na mag-serve kasi feeling mo, parang lahat na ng oras ko nauubos dito ah. Parang lahat na ng pera ko nauubos dito ah. Alam mo, kung umabot ka sa punto na nauubos ka para sa pagiging slave at may nawiwin na tao, mapalad ka. Kasi hindi nasasayang ang buhay mo. Doulos. It is used with the highest dignity in the New Testament for those believers who willingly live under Christ's authority. And Barnabas set an example of a doulos kind of service. Bond servant, slave. May desisyon ka naman para magpahinga, pero dahil may nakikita kang tao na kailangan ka, at alam mo, kinokonvict ka ng banal na spirito na gusto kang dalhin dun sa tao na yon, hindi ka magpapahinga, pupunta ka dun. Because you are, under the ownership of Jesus. You don't have rights on your own. Gusto mong magbakasyon, gusto mong gawin yung pangarap mo, gusto mong gawin yung desire mo, pero dahil doulos kind of servant ka, kaya mong isuko lahat yon sa paanan ng Panginoon para mangyari ang pangarap niya. Para mangyari ang gusto niya sa buhay mo. Doulos kind of servant. I pray maging doulos tayo hanggang sa dulo. I pray ngayong hapon na ito, bigay mo yung puso mo ulit kay Lord. Maglingkod ka ulit kay Lord. I want you to close your eyes and take this moment to talk to God. And surrender your heart again. Lord, I want to be used by you. Take this moment. Kayo lang ni Lord. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk
Church, check your heart. Kung may attachment pa yan sa possession, kung may attachment pa yan sa tao, kung may attachment pa yan sa pera, kung may attachment pa yan sa na-offer ng mundo, why not today? Sabihin mo sa Panginoon, Lord, Ikaw lang ang Diyos ko. Hindi kahit sino, hindi kahit ano na ino-offer ng mundo, Ikaw lang. Why not today surrender to God? Surrender yung naghihinder sa'yo para magamit ng buo. Pasalaksik mo yung puso mo. Saan ka attach? Bakit di ka magamit ng buo ni Lord? Bakit di ka makapag-serve ng buo? Surrender it to God. Come on! Come on! Surrender your dreams. Surrender your desires. Surrender your will. Surrender your plans. Surrender. Surrender your desire to God. Surrender that hindrance, na dahilan na hindi si Lord ang nagmamay-ari sa'yo. Bond servant. Kung hanggang ngayon may iba pa rin tao, bagay, ang nagmamay-ari sa'yo, why not today? Commit yourself to God. Lord, eto ako. Pag-aari mo ako. Gamitin mo ako. Gusto ko itong paglingkuran. Gusto ko ubusin yung lakas ko sa'yo. Gusto ko ubusin yung buhay ko sa'yo. Kung hindi ka mapag-aari ng Panginoon, why not today? Mag-commit ka kay Lord. Lord, Ikaw lang ang Diyos ko. Ikaw lang ang Panginoon ko. Ikaw lang, sa'yo lang ako attached. Come on, church. Come on, church. Surrender your self-interest. Surrender your own agenda. Let God use you. Baka meron dito mga Paul na may pangit na nakaraan at yan ang nagiging dahilan. Ba't di ka makapenetrate? The Lord is telling you today, forget the past. I will use you. I am rooting for you. Makakatagpo ka ng mga Barnabas. Pero kung sakaling hindi ka makatagpo ng Barnabas sa tao, gusto ko malaman mo na ang Barnabas mo ay ang Panginoon. He's forgetting what you have done in the past. Baka may mga John Mark dito. You fail. Nadapa ka. Nagkamali. Umatras. Tumalikod. Bumalik sa dating buhay. Bumalik sa comfort zone. Makakatagpo ka ng mga Barnabas. Pero kung sakaling hindi, I want you to know na ang Barnabas mo ay ang Holy Spirit. He is rooting for you. And He is just waiting for you. O baka may mga Christians dito. You've been persecuted. You've been in the battlefield. Akala na lahat ng tao malakas ka, pero kailangan mo ng comfort. Makakatagpo ka ng
sakaling hindi, I want you to know na ang comfort mo ay ang banal na Espiritu. And right now, the Lord is strengthening you. Papalakasin ka ng Panginoon ngayon. At i-comfort ka. At sinasabi niya na worth it ibigay ang buhay mo sa akin. Feel God's comfort today. He is comforting you. He knows you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give And today, my the Holy Spirit will empower you to you. to win souls and make disciples. Wala na, ito na ang buhay natin. My heart, Maabutan tayo ni Lord I will serve na minamahal ang tao. with all my Nagdadala ng tao sa paanan niya. Ito na ang buhay mo. I will love Ito na ang buhay ng mga bond servant my heart. na willing sumuko sa Panginoon. I will give my Hindi imposible na mawin ang family mo. Hindi imposible na mawin ang campus mo. Hindi imposible mawin ang corporate. Hindi imposible mawin ang kids. Hindi imposible mawin ang ibang bansa. Pero ang kailangan ni Lord ay mga selfless servant, mga bond servant, mga dulos, na wala ng right sa sarili nila kasi ang buhay nila ay pinagkatiwala na nila sa Lord. Kaya ngayong oras na to, if you are deciding to be a bond servant of the Lord, bibilang ako ng 3. I will serve you. At kung nagde-decide ka, Lord, eto ako, eto ang buhay ko, why not you kneel down? Surrender your life. 1, 2, 3. Suko mo ang buhay mo. Surrender. Surrender your life. Suko. Ito na yung buhay natin. Ang babalikan ni Lord sa end times, hindi ubra ang selfish. Pero ang maabutan ni Lord ay mga selfless na disciple niya. Na handang isuko ang lahat ng meron siya for the sake of following Christ. For the sake na madami pang tao ang makakilala sa Kanya.
And I want you to know that it will all be worth it. Lord, salamat kasi ikaw ang Barnabas namin. Holy Spirit, salamat dahil ikaw ang Barnabas namin. Pero naniniwala ako, Panginoon, na nagpadala ka din ng mga literal na Barnabas sa buhay namin. Mga taong dahilan bakit kami nandito. Mga taong dahilan bakit kami nagpapatuloy. Mga taong nagtiwala sa kahinaan namin. Ngayon na today, San Mateo, you raise up and puntahan mo yung mga Barnabas. Mga taong naging tulong sa'yo kung asaan ka ngayon. It could be your leader, your coach, your pastor, your friend. Let's fill this place with encouragement, appreciation. Come on, let's fill this place ng kalakasan. I will serve you with all my heart. Come on, take your time. Kung nasa harapan, yung mga Barnabas na pwede nyo silang lapitan. I will give my all to you. With all my heart. Come on, take your time. I will serve Take your time. you with all my heart. I will love you with all my heart. Hello, thanks for watching this video. If you love this content and this was a blessing to you, would you help us? You can simply click thumbs up so that more people will be reached by this video. It will cost you nothing, but it will go a long way when touching the lives of others in social media. And if you want to know more about us, like Ibra San Mateo, and our mission to love God, love people, and make disciples, you can visit our socials shown below. We are also in the season of constructing our physical church in San Mateo, Rizal, Philippines. If you find yourself desiring to take part in this miraculous project of God, you can scan the QR code at the corner or visit the content link to this video. And remember, a follower of God is called to be a Matetes, a disciple, a learner, an imitator of Jesus. And all we do, let us be Christ-like. God bless you.